magandang araw. Magandang gabi. Yan, magandang gabi daw. Puyat-puyatan ever. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambera Malambet Napos. Nagpapasalamat muna ako sa ating mga ka-Team Ambetable dito sa YouTube channel ko. Kasi andyan pa rin kayo, hindi nyo ako iniiwanan. O, di ba? Hindi nyo ako iniwanan. Walang iwanan talaga. Di ba? Kaya sa mga sponsors ko, lalo ng Ideal Vision, maraming salamat. Dr. Jessica D, ang CMAS Philippines, ang MWell, o di ba? Ang Faces and Curves, Colonel John Di Mayuga, at marami pang iba. At nagsha-shoutout na ako at this early kay Nalani Michel, kay Bel Constantino, Soki Esteves, Lolita Di Dios Katsuki, kay Lee Reyes, kay Tetra, di ba? Rememorize ko yun eh. Maraming salamat sa inyo. This time, tila rin lang natin yung mga naganap sa bench, body of work, fashion event last, kailan ba yun? Basta? Nitong March lang yan. So anyway, isa nga sa pinaka-grabing pinag-usapan doon, itong Deadmahan. Although na-topic ko na ito doon sa birthday episode natin for Catherine Bernardo, nasabi ko naman na yung gusto sabihin. Uulitin ko lang yung punto na kung hindi marahil lumabas yung mga picture nila or video backstage na nakita nyo namang okay naman sila, nagbatian, ganyan-ganyan, baka nga talaga tuloy-tuloy pa rin yung pambabash at pagkadismaya ng mga tagahanga nila na lalo na't umaasa sa Kathden. Kathden meaning yung mga naghohopya na may something romantic going on between the two of them, especially nagamit ngang masyado during the promo ng pelikulang Hello Love Again yung anggulo na may ligawan portion, etc. Tapos nasundan nila ng mga balitang parang hindi in-acknowledge or parang ano tawag doon? Ano ba yung lumabas ng balita? Ano ba yung term na ginamit? Hindi binoljak. Ano man tawag doon? Yung kung man nililigaw ka, alam mo nawawala na ako ng mga binasted. Oh, that's it, binasted. Pasensya na po, ganun talaga pag kulang sa tulog. Nakakalimutan kasi ayokong gamitin yung salitang busted. Charot. 'Di ba may kumalat na gano'n na binasted di umano, plus biglang dumating pa yung mga usapan na nag-uusap na o open na ang communication line between Catherine and Daniel. Tapos 'di ba si Mami Min nga sinabi parang fake news 'yon. And then si Mama Ogie Diaz sinabi rin niya na may nagbalita sa kanya na nagkakamabutihan itong isang mayor ng Tagalusena, si Alcala, at saka si Catherine, may mga gano'n. Na hanggang ngayon nga walang sinasabing totoo ba yan or what. Kasi lahat ng mga tao, lalo na yung mga tagahanga nila, kasama na kami doon, ay nag-iintay ng ano ba talaga. Hanggang nangyari na nga yung fashion event. But the thing is, ay saya sa mga pinag-usapan, bahala na. Magsa-separate episode tayo tungkol dyan kasi hanggang nga ngayon wala pa rin naman talagang kumpirmasyon or denial man lang tungkol doon. Plus, nag-birthday na nga itong si Catherine and sinabi nga natin doon sa previous nating episode na parang she is now asking for her mom to Mami Mina, nagbigyan na siya ng liberty or freedom na subukan namang mamuhay mag-isa or solo. But anyway, yun. After that, isa pa sa mga sobrang pinag-usapan during the fashion event, bukod kay Catherine at saka kay Alden, ay itong tatlong mga mothers na talaga namang nagpakita since lalo pat sineselebrate pa rin sa buwan ng March yung Women Empowerment or Women's Month, itong sina Ina Raimundo, si Priscilla Merelles at saka si Sunshine Cruz, na talaga namang wow naman talaga. Nakikita mo, hindi man sila ganun ka-perfect ang mga katawan, hindi man ganun ka-super sexy nung during their heydays, pero makikita mo pa rin, mababanaag mo pa rin sa paraan ng pag-project nila, pagrampa nila and everything, na ang uhusay pa rin itong mga nanay na ito. At ang galing lalo pat si Sunshine, kasama rin yung rumampa yung isang dalagang anak niya, yung anak nila ni Cesar na, nakalimutan ko yung pangalan, nakasabay niya rin rumampa. Ang husay. And pinag-uusapan nga din si Sunshine doon dahil despite na may condition pala siyang pinagdadaanan, which is yung may autoimmune disease din pala siya,
kinakaya niya at pinakita niya sa mundo kung gaano siya ka-empowered bilang isang babae. Tapos yun doon, doon si Papa A, na binibigyan din siya ng inspirasyon, kumakaway-kaway, tapos nag-flying kiss pa siya. Pinag-usapan yun ng bongga-bongga. May separate tayong episode tungkol naman dyan kay Shane, kasi nakachat ko si Shane tungkol dyan, no? And then, ano pa ba mga naging highlight doon? Of course, yung binabash na si Seth Fedelin, na naka-sleeveless siya. Hindi nga siya nagpakita ng katawan, sleeveless lang braso, na ang liit-liit daw, na para lang daw may mga nambash pa sa kanya, para sinabing parang galing sa parang yung agaw cellphone sa Quiapo na tapos biglang napunta doon sa stage na rampa-rampa. Grabe yung mga bashers, nakakaloka kayo. But yung kanyang partner na si Francine Diaz, ang husay nilang dalawa. Basta ako, fan ako ng Francette, no? Kayo talaga. Tapos napag-usapan din doon yung pagpapakita ng puwet ni E.A. Guzman na yung kanyang wife or ka-live-in or partner na si Shayra Diaz, gulat na yung asawa daw niya parang sabi niya, yung asawa na yung ginamit niyang term doon sa post, na parang nakita na ng madla ang puwet ng asawa or something to that. May mga ganun. Nabinas naman kasi yung puwet ang tinitingnan mo, samantalang yung harapan na punong-puno daw yata ng mga tissue or labakara, hindi mo na pinansin. Something like that. Kasi halata daw na kinorbahan lang ng mga kung ano, tinapalan. May mga ganon. Alam mo naman ng mga netizen, lahat na lang pinapansin. And then ano pa ba yung mga pinag-usapan doon, bukod doon sa binanggit na natin, si Jake Cuenca, na original naman talaga si Jake, alam mo yan, baby ko rin yan, alaga kong mahusay at mabait na bata yan. Pero pagdating sa mga ganyan, may pagka-exhibitionist din kasi si Jake, alam mo yon, nakatibak din. Paghubad niya ng ganyan ng kanyang puting pantalon, tapos sumakay pa sa motor habang tumatalbog-talbog yung dalawang pisngi ng puwet niya. Ayan, mga pinag-usapan yan. And of course, ano pa ba yung mga naging, naging si Michelle D, na kinulumpulan ng mga beauty, mga male contestant sa male pageant, na solong-solo niya yung moment na ang sexy. Isa sa pinaka-sexing nakita ko na rumampa. Talagang wow. And ano pa ba? Sino pa ba doon? Of course, ang SB19. Diba? Sabi ko nga doon sa vlog ko tungkol sa SB19, doon sa kanilang pagtatag doon sa simula at wakas na tour. Dahil sa SB19, muling napag-usapan ang bench. Wag niyo ako kukontrahin, pero totoo yun. Although may mga Catherine Bernardo tayo, na Alden Richards, sina Dingdong Dantes, Marian Rivera, ganyan. Ay naku, pinag-usapan talaga dahil talaga namang sila ang naghakot talaga doon ng bongga, lalo pa yung production number nilang Dambongga. But anyway, sabi ko nga isang pinag-usapan. And then andun, nakita natin doon si Richard Gomez, Lucy Torres, Richard being original na bench model at talaga namang rumaram pa din ng mala-adonis yan. Ang galing, ang gwapo pa rin, kahit alam mo, congressman na yan, si Papa Chard. And ando doon si Marian nga, si Dingdong, nakita natin doon, pinag-usapan doon si Lavi po, nung nilapitan niya, siya mismo ang lumapit kay Marian, beso-beso sila, kasi nga, in the past, meron something, chuchu-chuchu, and then si David Licauco, at ang makulit na si Joshua Garcia. Si Joshua makulit talaga. Pag pinag-uusapan sa mga naglalabasan sa mga TikTok account, yung kulitan nila ni David, na para ba sinasabi na lang, 'di ba, pag may mga usapan lalaki, tapos naka dun sino to? Si Jake Cuenca, si David, at saka si Jake, si David, at saka si Joshua. Tapos itong si Joshua, parang kinukulit, ginaganon-ganon yung harapan ni Jake kasi naka-breathe. Loko talaga to si Joshua. Tapos, yun nga, naging usap-usapan na mas marami pang oras na binigay itong si Catherine kay Joshua, na habang doon sa finale sa stage, uusap sila kesa sa pansinin niya or lapitan man lang daw, or makipag-usap man lang, makipagkawayan man lang si Catherine kay Alden, na si Alden nakikita doon sa ilang video na sulyap ng sulyap. Mga ganong ganaw. And since nasanay na tayo at syempre may mga ibang grupo, lalo na yung mga conservative na grupo, na sinasabi nila na para daw naging tindahan, naging palengke ng mga karne.
quote unquote, figuratively speaking, naging tindahan ng mga karne kasi nga karamihan nga doon sa mga nagpakita ng kanilang mga magagandang hubog ng katawan, mga sexy, mga matatambok na puwet at mga puwet na kung ano-ano pa, parang araw, alam mo yan, binibenta yung, may mga ganon kasi hindi naman talaga maiiwasan na may mga grupo rin na hindi rin naman din nag-a-agree na parang ang sa kanila may, although 2025 na tayo ngayon, feeling nila na exploit pa rin yung mga babae at mga lalaki na parang in guise of showing their or bearing their skins, ina-attribute yun doon sa siguro may mga ganap na kasi ang karamihan ng mga nanonood, may mga DOM doon, may mga negosyanteng, alam mo yun, may ihilig sa mga bata at sariwang laman, mga ganun. Kaya nga tinawag nga daw nila na parang tindahan ng mga karne. But syempre debatable yan kasi sa panahon ngayon, alin pa ba ang hindi mo nakikita, saan ka pa bang bansa hindi nakakakita ng mga, alam mo yun, rumarang pa, yung iba nga, butubad pa talaga, totally naked. Pero yun na nga, depende sa konsepto, depende sa kasi yung naging tema ng bench fashion event ay yun namang body of work na talaga namang ipinakita, itinarampa doon. Si Kyle Echari nga, nakadami para makikita mo, yung ano niya, yung body na gustong ipakita, maaaninag mo, di ba? And with the mulak, kambal, si Atasha at saka si Andres, na hindi nila kailangang, alam mo yung magpakita ng sobra-sobrang skin, pero maa-appreciate mo at maa-admire mo ang ginawa nilang pagdadayat marahil para mas lalong bumagay doon sa show. May mga ganun Yun nga lang talaga, yung iba talagang nahahaluan na lang ng mali siya because may kanya-kanya nang ang gimmick, lalo na yung mga ibang napanood din naman talaga na alam mo yun, gumigiling-giling doon, kumakaldag-kaldag doon, etc. na syempre nabibigyan ng mali siya at ibang kahulugan ng mga nakakapanood kasi nga nagtatalo yung konsepto ng ano ba to, nagpapakita ka ba ng katawan mo para maka-attract ka or ibenta mo to or what, kasi hindi naman din talaga mawawala ang katotohanan na may mga tao, hindi lahat, may mga taong ganon, kinakarir nila ang pagpapaganda ng katawan at pagrarampa ng katawan sa public para ipakita nila siguro, may mga ganun talaga. Ako, marami rin ako naririnig na kwento na, binibenta yung nagpapapresyo. Yun ang gusto kong gamitin term dito. So, depende yan sa tumitingin, depende yan sa nakaka-appreciate, at higit na depende yan sa kung anong nararamdaman ng tao na nakakanood. Yun lang po. Maraming salamat. Ako ang inyong lingkod, Papa Merabal Amat Nabus, dito sa Amber Channel.